Masayang araw po mga ka-PL. Akala siguro nitong mga bangag, maiisahan nila tayo mga kababayan. Marami po kasi kumakalat ngayon sa social media, mga litrato po ni Senator Ronald Bato de la Rosa at hindi lamang po litrato mga kababayan. May video pa na di umano hinuli na daw si Senator Bato de la Rosa, pero etong mga litrato na ipapakita ko ho sa inyo, mga kababayan, di umano nasa labas na ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Eto, paalala ho, mga kababayan ha, pag nakita nyo po ang ganitong klaseng mga litrato, ganitong klaseng mga video, mga kababayan, huwag nyo pong sasakyan. Huwag nyo pong isi-share mga kababayan. Pwede ho kayong balikan ng NBI. Kaya po ako gumawa ng ganitong klaseng content mga kababayan. Pagbibigay po paalala sa inyong lahat para wag po kayong madali ng NBI. Alam niyo naman po ang NBI mga kababayan. Nagsalita na po sila na di umano etong mga nagpapakalat ng litrato na kuno si Bato de la Rosa, nalalaman nila kung saan ang lokasyon. Ako po, mag-iingat ho kayo mga kababayan, baka kayo madali. Ano, ito ho yung unang litrato, mga kababayan, ipakita ko lang ho sa inyo. Ayan po, mga kababayan, na nasa loob di umano si Senator Bato de la Rosa sa isang eroplano paalis ng bansa. Malamang, ayan, nakita niyo naman po, nasa eroplano. May katabi di umanong dalawang nagagandahang flight stewardess, mga kababayan ha. Isa lamang po ito sa mga nakuha kong picture. Meron pa pong isang picture na kagaya ho nito, mga kababayan, na nakatayo naman po sila nitong dalawang flight stewardess pa rin po di umano. Ayan. Ito ho'y pakalat lamang po mga kababayan ng mga bangag. Mag-iingat ho kayo. Okay, ito pa, isa. Ayan ha. Nasa ibang bansa naman di umano si Bato de la Rosa, kung daw nagkakamali. Hong Kong yata ito mga kababayan. Kasi nga, pinalalabas po nitong mga bangag, mga kababayan, pinasasakay lamang po kayo, para kayo po maging punteriya. Nako. Na di umano ay nakalabas nga ng bansa si Bato at ngayon di umano ay nasa Hong Kong. Aba, maliban po sa Hong Kong, mga kababayan, mamaya malalaman po ninyo. Panoorin po muna natin itong video, mga kababayan, na di umano nahuli na si Senator Bato de la Rosa. Isa pa ho ito. Pinasasakay na naman po tayo mga DDS para sabihin po natin na ayan si Bato hindi nyo mahuli-huli. Nakatakas na ng bansa. Pero itong isang bidyong ito na ipapakita ko sa inyo, talagang nahuli na si Bato, mga kababayan. Mahirap po itong sakyan, wala po itong katotohanan, hanggat hindi po inilalabas ito ng mga mainstream media na mga bayaran. Kasi sigurado ako, mga kababayan, ang unang maglalabas po ng balita, kung sakasakaling totoo man na nahuli si Senator Bato de la Rosa, mangunguna ho dyan, mga kababayan, mga bayarang media. Siyempre, scoop ho ito no? Si Bato ngayon, napaka-trending, mga kababayan. Lalo na't di umano'y pinaghahanap na itong si Senator Bato de la Rosa. Meron na di umanong manhunt sa kanya. 200,000 mahigit na mga kapulisan, di umano, ang handang dumampot kay Senator Bato de la Rosa. Eto na yung video. Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Eto na. Hoy, ho! Bring in the police station. Ako mga putan. Mga putan secure. Picture. Hoy, ho! Bring in the police station. Ako mga putan. Mga putan secure. Picture. Okay, lahat po ng mga ipinakita ko ho sa inyo, mga kababayan.
Hindi ho tayo siguradong totoo yan. Lalo na po yung litrato. Kung makita nyo lang po mga kababayan sa yung malapitan, hindi po yung katulad na inilagay ko lang doon dito sa kapirasong lugar na ito, na si Bato may katabing flight stewardess, no? Nasa Hong Kong na di umano, o yung isa pang video, nahuli na di umano si Bato. Mga kababayan, maaaring AI lamang po ito. Napakadali lamang pong gawin ngayon, mga kababayan, sa AI, ang ninanais po ng isang tao kung ano man ang gusto niyang palabasin sa video ang ipapakita niya sa publiko. AI lamang po ito, mga kababayan. Para sa akin lang to, ha. Napansin ko lang to, ha. Siyempre, unang-una, iba ang mukha ni Bato doon sa mga litratong nakita ho natin habang may kasama siyang flight stewardess at saka yung nasa Hong Kong na di umano si Bato. Iba ho ang mukha niya ron Halatang AI At etong litrato naman, mga kababayan, hindi naman, litrato, video, hindi naman po kita natin yung mukha ni Bato de la Rosa. Oo, kalbo, lalaki na medyo chubby na kasing katawan po ni Bato, pero kita ho ba yung mukha? Pinalalabas ho nila ngayon yan, mga kababayan, para unang-una, sa palagay ko lang, inisin tayong mga DDS. Yan lang ho, ang motibo nila, mga kababayan. Ngayon, pag sinakyan nyo po yan, at galit na galit kayo sa inyong caption habang nire-repost nyo po itong video ito, pwede po kayo maging target, mga kababayan. No? Pwede kayong maging target na hanggang sa umabot po sa kasuhan. Kaya mag-iingat po kayo, mga kababayan, sa mga isineshare ho ninyo, no? Hanggat walang kumpirmasyon mula po sa mga news outlet, lalong-lalo na sa mga pinagkakatiwalaan po nating mga news outlet, kagaya ng SMNI, mga kababayan, abay wag ho kayong maniniwala. Okay? Paalala lang ho yan, mga kababayan, para huwag po kayo maging target. Alam niyo naman po, mga kababayan, di umano, meron na silang mga nalistang pangalan ng mga DDS, lalo na yung mga vlogger na nagpunta doon sa labas ng Senado, no, na para sa kanila, naghihikayat daw, nagtatawag daw itong mga vlogger at sinasabing sumugod na daw kayo sa Senado. Ako sa natatandaan ko, ang sinabi ko, pumunta kayo sa Senado, pumunta po tayo dito sa Senado para suportahan natin si Bato de la Rosa. Pagpapakita ng suporta kay Bato de la Rosa. Kaso iniba ho nila ang naratibo, mga kababayan. Yung nasabi po ng ibang mga vlogger na tara, punta na kayo sa Senado, sugurin natin ang Senado. Iniiba ho nila ang naratibo. Ang pinalalabas ho nila, mga kababayan, mismong ang tanggapan ng Senado, mismong ang gusali ng Senado ang sugurin. Sino man? Sino ang maglalakas loob na isa ka lang vlogger na lulusubin mo ang Senado? Kadaming gwardya, kadaming pulis, at higit sa lahat, hindi ugali yan ng mga DDS na gagawa ng gulo habang gumagawa ng rally. Kailanman, mga kababayan, napakarami na po nating ginaluhan na rally. Hindi po nang gulo ang mga DDS. Kahit yung nangyaring gulo noon sa Mendiola, yung mga kabataan na nakipagrambulan sa mga kapulisan, ibinintang ho nila yon sa mga DDS, lalong-lalo na sa mga maisog, di ba? Hindi ho gawain yan ng isang DDS. Oo, nag-iingay tayo, naglalabas tayo ng ating mga hinanaing, hanggang dun lang yun. Hindi ho tayo gumagawa ng dahas para sa mga pansarili nating agenda, wala namang iba kundi ang maging maayos lang sana ang pamamalakad ng gobyerno ni Marcos, pero wala. Di ho ba? Hindi ugali ng mga DDS ang manggulo. Kaya mag-iingat ho kayo, mga kababayan, baka mamaya maging target din po kayo. Okay, ito pa isang balita. Ito, mga kababayan, pinick up po ito ng Daily Tribune na ang sabi di umano
ng isang Facebook page, mga kababayan. Ito, basahin ko na lamang po ang balita. Ayan. The Masa Sara Duterte Alliance. Walang iba kundi itong Masada, mga kababayan, ha? On Saturday, welcome the reports which first emerged from a social media post published by a Sara Duterte supporter o SDS New York chapter. Ang sabi di umano, mga kababayan, Senator Bato has just arrived in New York. A Masada convenor told the Daily Tribune, mga kababayan. Hindi po tayo sigurado kung totoo itong sinasabi ng isang Masada convenor, mga kababayan, na di umano si Bato de la Rosa ay nasa New York. Meron pa ng video kung napanood nyo. Si Bato de la Rosa di umano ay nanood ng isang basketball yata yon, mga kababayan, NBA laro ng NBA, no? Nako, wag din po nating papaniwalaan yun, mga kababayan. Mahirap na, madali lang pong gumawa. Maaaring nabudo lang siguro itong taga Masada, itong Masada convenor, no? At pinanindigan niya na si Bato, di umano, nasa New York na. Nako, wag po tayong basta-basta maniniwala dyan, mga kababayan. Kung mismong si Bato nga, hindi nga nagsasabi kung nasaan siya, tapos maniniwala ho tayo sa kung kani-kanino lang, mga kababayan, malay natin, no? Baka may galit lang kay Bato. Tapos nagpapanggap na DDS, mga kababayan, sinisiraan si Bato. Iho ba? Tapos sasakyan po natin. Naku, wag pong ganon. Masisira pong lalo si Senator Bato de la Rosa niyan. Tayong taga-suporta ni Bato, taga-suporta ng mga Duterte, wag po tayo basta magpapauto, mga kababayan, sa pakalat lamang po ng mga ng mga taga-kabilang imburnal o mga bangag para mas maintindihan ho ninyo. Kabilang imburnal, kasi imburnal po bibig ng mga yan hindi literal na mabaho, pero ang mga lumalabas po sa bibig nila, mga kababayan, walang katuturan, fake news, gumagawa lamang ho sila ng kwento, ng istorya para sakyan po nating mga DDS. Katulad na lamang po ng nangyari doon sa labas ng Senado, kung saan napakarami na ng DDS, napakarami na rin mga DDS vlogger, pero sumugod ho talaga ang mga vlogger na mga bangag, mga kababayan, kasi wala ho silang mai-content. Nakikisakay po sila sa rally ng mga DDS para magkaroon po sila ng content. Wala silang may pagmalaki, no? Na mga nagawa ng bangag administration. Kaya, dahil nga wala silang may content, sasakay po sila sa content ng mga DDS, mga kababayan. Kaya itong mga lumalabas ngayon sa social media, content lamang po ito ng mga bangag, mga kababayan, para magkaroon po sila ng views. Maliwanag! Ito pa isang balita, mga kababayan, nakakatawa na sana mangyari na. Ito ang sabi ni Panfilo Lacson. Ayan, mga kababayan, minsan, nag-iisip akong mag-resign as senador. Sabi ni Panfilo Lacson, Sir, naku po, wag nyo na pong pag-isipan, sir. Matagal na po naming hinihiling. Matagal na po namin gusto na mag-resign ka na. Kung noon ang panawagan namin, umalis ka sa Blue Ribbon Committee kasi wala kang silbi na chairman ng BRC. Hindi mo kayang tumbukin kung sino ang mga mastermind samantalang pinangalanan na. Noon, yan lang ang gusto namin. Na umalis ka na sa BRC, buti na lamang at wala ka na ngayon sa BRC kasi bago na ang liderato ng Senado. Ngayon, ikaw na po ang mismo may sabi na minsan nag-iisip ka
na gusto mo nang mag-resign sa pagka-senador, ay di gawin mo na. Huwag ka nang magdalawang isip. Huwag mo nang pag-isipan. Kasi ang pangalang Panpilo Ping Lacson sa Senado, mabaho na. Hindi kagaya noong araw na pinabilib mo kami. Bumoto kami sa iyo kasi pinabilib mo nga kami eh. Hindi na kagaya nung araw ang pangalan mo. Kung noon nakamit mo yung mabangong pangalan, yung pinupuri ka, yung pinasasalamatan ka kasi galit ka rin di umano sa korupsyon. Pero ano na nangyari ngayon? Ang Blue Ribbon Committee mo, hindi mo man lamang natumbok kung sino ang dapat matumbok. Tapos ngayon nag-iisip ka na gusto mong mag-resign. Gawin mo na lang, sir. Kung mayroon ka pang natitirang delikadesa, sa pagkatao mo, mag-resign ka na. Parang awa mo na as senador. Total, pinag-iisipan mo eh. O di kami na po ang magtutulak nito. Kaming mga DDS, buong mundo, ipagsisigawan namin ito sa aming mga kanya-kanyang social media account na mag-resign ka na. Mainam pa ho yan, sir. Siguro, manumbalik pa ang tiwala namin sa'yo at paghanga namin sa'yo noon pagka nag-resign ka. Kasi, matindi pa yan sa prinsipyo, sir, Pagka nag-resign ka, nako, matindi pa yan sa prinsipyo na meron ka noon na parang wala na ngayon. Mag-resign ka na kasi, wala na naman ang silbi. Wala na talaga. Hindi nyo na maaagaw ang majority sa Senado kasi kinakailangan nyo pang kumuha ng panibagong ibang mga senador para madagdagan yung bilang ninyo sa majority. 11 lamang kayo. 13 ang majority. Oo, hindi ganun kakapal. Hindi ganun kadami ang majority. Pero 11 lamang kayo. Hirap nga kayo maging 14 para maagaw nyo ulit ang liderato dyan sa Senado. Malabo nyo nang makuha ang liderato sa Senado. Maliban na lang siguro kung talagang pitpitan ng yagballs ang labanan dyan sa Senado, pitpitin ninyo ang yagballs ng mga di umano'y senador na sangkot sa korupsyon, maaaring lumipat sa inyo. Kaso, ganyan ang labanan ninyo, pitpitan no? Pitpitan na para bagang kayo hindi rin karapat-dapat pitpitin ang yagballs. Mag-resign ka na, sir. Huwag mo nang pag-isipan. Aantayin namin ang resignation mo as senator. Okay? Ito pa isang balita, mga kababayan. Tawag nito, dating PNP Chief, General Torre, mga kababayan, nagpresenta siya. Tutulong ako sa pagtugis kay Bato. Pero ano ho ang sabi ng Palasyo Malacanang? Ay wala namang sinabi, pero ito ho ang balita. Ayan tutulong na, ayaw pa. Ayan, may question mark mga kababayan Ang sabi ho ng Palasyo, ay wala sinabi, uulitin ko, wala sinabi ang Palasyo Palasyo, malamig sa alok ni Torre na tugisin si Bato. Torre, sir, kahit pa bumisita ka personally sa Palasyo Malacanang para humiling sa Pangulo na ikaw ang tutugis o tutulong ka sa pagtugis kay Bato, hindi ka na pagbibigyan ng Palasyo Malacanang. Tapos na ang trabaho mo sa kanila. Kaya nga ibinasura ka na Di ba? Yang paglalagay sa'yo sa MMDA, pagbabasura na yan. Ang kakaharapin mo araw-araw, mga basura sa imbornal. Yan ang tutugisin mo. Wag na si Bato. Tsumamba ka lang.
nung kay PRRD na pangayabang mo na. Eh kung hindi umuwi si PRRD mula Hong Kong, hindi mo naman matutugis yun eh. Meron lang talagang tapang si former President Duterte na harapin kayo. Kasi alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan, kaya hinarap kayo. Eh kaso, ginamitan niyo siya ng kamay na bakal na may pera na sa loob. Kamay na bakal ang gagamitin, pero hawak-hawak na po ang bit. Maleta, mga kababayan, hawak na po ang maleta. Kaya ninyo nahuli si former President Duterte. Kung hindi umuwi yon at dumiretso ng China humingi ng political asylum, baka nga nasa China pa ngayon eh. Si PRRD, buti pa sana, ganun na lang ang ginawa niya. Kaso matinong tao. Si PRRD, matino, matapang, kaya niya kayong harapin. Eh kaso, iba ang batas na pinatutupad ninyo. Yan ang nakita ng maraming Pilipino. Kaya maituturing na kidnapping ang nagawa ninyo kay PRRD. Tapos ngayon, tutulong ka sa pagtugis kay Bato de la Rosa. O sige, hanapin mo. Saan mo hahanapin si Bato, Tore? Gagamitin mo yung pakalat ng mga bangag ng mga litrato at mga pekeng video? O di simulan nyo nang hanapin. Si Bantag nga, nariyan lang, hindi nyo mahuli-huli eh. O di ba? Mga kababayan, pag-gala-gala lang si Bantag sa kamay nilaan, hindi nyo mahuli-huli. Bato de la Rosa pa, ewan natin kung nasan si Bato ngayon. Kaya manahimik ka na lang, Tore. Harapin mo ang mga basura, linisin mo ang mga drainage, kasi magtatag-ulan na. Mararanasan na naman ng mga Pilipino ang hanggang leeg na baha. Huwag ka na makialam sa trabaho ng may trabaho dahil meron ka ring sariling trabaho na dapat mong gampanan. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.